Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mo, alas 2:05 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Thank God it's Friday. Hunyo 27, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sa tanan. Inang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Nobleza Taros. Ululupod kita sa buong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta ang aton nga mga tagpalaman? Naman ka edisyon ng aton nga pagpangalagad. Danay naman kita tugtob alas 2:55 sa gyapon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton mga balita nga patpaton subong nga hapon sa 1 week na si Brigadier General Josefino Ligan sa Police Regional Office 6 kag kaina sa surprise drug test ang ginpatigayon sa PRO6. Din si General Ligan mismo nagsubmit man sa iyang sample para sa drug test. More or less 50 tanan ka personnel sini ang nagpaidalom sa drug test. Nublang katuyuan sa bati naton sa inyo karon ang interview kay Brigadier General Ligan. Sining ginpatigayon nga drug test nami gid nga may regular no nga ginahiwat nga drug test. Parati ang sinodira ang may kailabtanan sa illegal nga droga nagagamit sang illegal substance, mapasagaan sang kaso administratibo kag kriminal. Hindi lang niya kaso administratibo nga makakas ka sa serbisyo, pati criminal charges pwede ka man mapasakaan. Binagbinagon nyo gid kung magsulod ka mo sa illegal drug trade ay pariyo man na sa iban nga nagaproblema sa ilang mga ginakaadikan niyara sa gambling, sa ang iban alcoholic, mas mas fatal ang igo sini once nga mangin drug addict ka mo. Kung nadumduman ninyo sa mga nagliligad, naka-interview kita sa pila ka mga nagagamit sa sang illegal nga droga. Kag halos tanan, hindi halos sa tanan gid nagainulsol na nagamit sila sang illegal nga droga. Kag once nga masuguran mo, kag madalman ka, tinuig. Iban gani, dekada pang pag-antos nila. Muna nga dapat firm gid ka mo sa inyo nga panindugan, hindi gid ka mo magsulod sa illegal nga droga. How much more ang mga pulista? Ito mo ning ginasaligan ta nga magapatuman sang kalinong kagatahay sa aton nga komunidad. Kay kung ang pulis involved sa illegal nga droga, paano nila ma-implement ining drug campaign, anti-drug campaign sa gobyerno? Bati natin karon sa inyo no, ining interview kay Brigadier General Josefino Ligan, ang Regional Director sa Police Regional Office 6. Ang isa ka masubo nga balita no sa Barangay Gimbalaon, Silay City. May
lima nga kumpirmado nga patay sa aksidente. Naghalin ini sila mga kabyanan sa isa ka tree planting activity, no? Sa report nga nakuha naton sa Police Regional Office Negros Island Region, na dulaan sang preno ining salakyan na maneho sang driver, no. Based sa report nga nakuha naton from PRONIR, naimbestigahan pa, pero mini dump truck nga nagabiyahe from Barangay Patag to Sitio San Juan. Nagdala sila, no, sang mga BHW, mga government employees, kag nadulaan sang preno ini kag natumba. Sa natabo nga aksidente, 5 ang patay, 7 ang nakaagom sang critical injuries, samtang ang 13 agom sang minor nga kapilasan, mga kabyanan. Munang dapat tagid nga kay do medyo talakladon, medyo na budlayan. Muna ang aksidente hindi mo gid mapaktan. Hindi ko gid na-explain pag ining Biyernes mo. Kapag hindi kada Biyernes maghalong magkita sa dalan. Hindi naman kada Biyernes dapat. Kada adlaw gid dapat maghalong kita. Kay kung reckless ang driver, why kita nagsiling nga reckless ang driver, no, sa natabo nga aksidente sa Silay. Pero kung reckless ang isa ka driver, damo gid sa mahalitan. Pero may ara gid yang sitwasyon nga hindi mo gid makontrol. Muna nga dapat maghalong gid kamo sa dalan, tingin dala ni sa ospital, no. Gindala ining mga pilason, mga kabyanan. Gindala sila, mga kabyanan, sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital for medical treatment. May follow-up ng investigation ng Silay City. Sunod sa interview naton kay Colonel Mark Daroca, ang hepe sang Silay City Component Police Station. Minutos makaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Kita magkwatpat sa dugang nga mga balita, check naton ang latest updates sa lakat sang panahon nga gadulong sa aton sa Pag-asa Iloilo. Pilipinas. Natin sa piyag nga linya Pag-asa Weather Forecaster Leonor Silvestre. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Yes, ma'am, maayong hapon. Welcome sa Radyo Pilipinas. Okay na. Hi, hello everyone. Mayong hapon. Ang ating latest weather update sa Sabihin at Friday, June 27, 2025. Southwest monsoon nag-apekto sa Visayas, Mindanao, sa western sections of Central and Southern Luzon. Contender naman sa Western Visayas maka-experience ka tayo sa mga ulong kalamitan, na mga chances of scattered rain to thunderstorms, suga sa southwestern Luzon. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin natin dito sa Western Visayas na mag-hangin sa direction southwest to south,
na makadawasang makanay tugtog na kasaran ng pagpanood ng ating kadagatan. Para sa temperature natin general may 25 to 32 degree Celsius. Ang adlaw nagbit na kagunang 5 to 30 a.m. sa gumagatunog ng 6:15 p.m. karon sa hapon. Kagamin ng ating latest weather update, halimbawa ng ilang sabat weather station, ako si Leonor Silvestre, madamagin na sinagat. Madamo ang salamat pagka sa weather forecaster Leonor Silvestre. So may mga kabinan latest update sa lakat sang panahon ng indulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. 15 minutos makaligat sa taknang alas 2 sa hapon. Ito na pamatian ang interview sa mga katapos ng media kay Brigadier General Josefino Ligan, ang Regional Director sa Police Regional Office 6 huwag sa sining ginpatigayon nga random o surprise drug test. Drug test for all the commanders in Western Visayas, including I myself and the command group. This which is accountability and organization. This drug test I will ensure that the commander will have at magsimula tayo ng malinis. This is to determine also whether or not yung mga tao natin adheres to the specific policies pertaining to sa kanilang pangangasiwa. Policies na dapat na sila ang mangunguna na malinis lalo na dito sa pagsugpo sa illegal na droga. Internal mechanisms have been in place lalo na pagdating sa paggamit ng illegal na droga sa ating mga commander. So that is why nagpatawag tayo nito. And we encourage our PDCDs to also do the same. Pagbaba nila doon sa mga kanilang area of responsibility. Para din malaman yung mga chief of police natin. Malaman nila na kailangan they should lead by example sa mga tao. Hindi sila gumagamit ng droga. And basically, talagang bawal naman. And during my assumption speech, binanggit ko doon na those who err will face the ultimate consequence. Lalo na dito is illegal drugs, the use of illegal drugs, especially involving government official, lalo na police. Hindi lang criminal offense yan. Hindi lang administrative offense charge yan. May criminal charge din yan. So, I called up, that is why we are here. Supposedly, this was done last Monday. Overtaking by events, kaya hindi pa naman huli para sa ating mga commanders and all the senior officers here in Western Visayas. Thank you and good morning. Thank you, sir. Any follow-up question? Yes, ma'am, from Daily. And kung may naka-earmark on a certain amount for this purpose. Yes, ma'am. On the first question, kung saan manggagaling ang budget, meron na pong naka-alam po yan, ma'am, sa ating budget na in-include na sinasabit to the for approval ng DBM. Meron na po talaga yan na nakalat. Kasi nga, during the annual operations budget, plans and budget, this particular activity, ando doon na po to, specific activity, meron na pong nakalaan dyan. Now, as to the frequency, kung
ilang beses. Meron tayong monthly. The intention actually is for all the police officers of Eastern Visayas na maka-undergo ng mandatory drug tests. Apart from the requirement na kailangan during the promotion, kasi pag nagpapromote, magda-drug test na naman sila dyan. But apart from that, may mandatory drug test tayo. So that in a year, the target is all policemen in Region 6, mag-drug test natin sila lahat. And yung mga surprise drug test, meron yan ipapakandak, depende kung it deems necessary, lalo na pagka meron tayong information na nare-receive. Yes po ma'am. Last, sir. Sir, may reported na po kasi initial lang, sir, kung may mga police na who are suspected to be into illegal drug use. So far ma'am, when I assume to fish, wala pa naman. Yes. Hopefully wala for PRO6, and I've heard naman wala naman talaga for the longest time in PRO6. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Sir Ralph from Live Radio. Sir, after this, may confirmatory test pa sir na katanda kung If ever merong ma-find out sa initial drug test, so after anong match test sir? If may ma-find out. yes, i-confirm yan, then we'll malaman yan kung sino, then we'll proceed with the due process kung paano natin gawin yung tao na yan. So, naturally, merong investigation na ikakandak against the Thank you, sir. person. Thank you, sir. Next, Ma'am Jit from XFMW. Sir, do we have the numbers if ilang mga police officers yung mag-undergo ng surprise? For today, nagpatawag tayo ng more or less 50. We have the numbers of 50. Like I said, ang inuuna natin yung mga senior officers and the commanders. Para, yun na nga, silang maglilid ng mga tao. Dapat sila na una na malinis ang pagkatao nila. The ascendancy to lead their people na malinis sila. Thank you, sir. One last question from GMA. Ma'am, any question? None? Ma'am Karen from K5 News. K5 with Doc Ronnie. If none, sir, your final message po. Yes, thank you everyone, and for our commanders, our people in Eastern Visayas, let us always ensure the safety of our people. And to do that is we should come clean first. Dapat tayo ang manguna at karoon tayo ng moral ascendancy, tayo ng huli. And then, dapat tayo ang malinis. Hindi tayo dapat ang inuhuli. Dalawa lang ang trabaho ng pulis, inuulit natin. Pigilin ang krimen, hulihin ang kriminal. So in that phrase, dapat tayo ang merong integrity na Pati yan mga kabinan si Brigadier General Josefino Ligan, ang Regional Director sa Police Regional Office 6. So dapat may integridad din ang mga pulis natin kung ay nag-engage sa illegal activities. Kaya apektado gid yang imong trabaho kung ikaw involved ka sa illegal nga droga, kung illegal nga bulhaton. Kasi karon, for example lang ini ha, ang police, example lang, may ginadampigan nga drug personality, tapos may ano ko mo dira, may waton ka mong operation, siya ang subject. Anong imo nga pilion? Trabaho mo o kung pahibalo mo sa iya nga ikaw ang target. Muna nga para ka palagyo siya para hindi maging successful ang inyong operation. So diri mo makita ang direksyon sa bag-ong regional director, internal cleansing. Di paano mo ma-ubra ang imong trabaho kung wala ka sa moral ascendancy. Diri pa lang ma-check na nga daan kung sino nga mga pulis ang involved. Pwede mo man sila sa may ginadudahan. Pwede ang unagin ang mga senior officer. Inabangod,
Ti kamo ang leader dira sa inyong lugar, sa inyong area. Kung ikaw ang leader, kung hindi ka kaubra sa insekto, ka-involved ka sa illegal activities, apektado gid ang trabaho ninyo bilang isa ka istasyon or isa ka unit. Mga kabyanan, may isa pa gid no ka maayo gid ini nga balita kay sa swindler manong tunto amo niha sa mga may tiyanggi bala kung uso nga daan subong hindi na subong yung palod mo, di ba? Ang uso subong nang pakasin, di ba? Nang cash out. Dapat siguruhay. Oo nga, kaya iban kapanunto, dapat siguruhay. Magsiling kita nga siguruhay, pag cash in, make sure mo nga, unang bayad, after nga makabayad, muna pag-send mo. Hindi nga, una ka send, tapos siya mabayad, hindi. Kaya ang natabo, subong, no? Natabo sa barangay Pandak, Pavia, yung kasinan niya ng hustler nga ni. Yung kasinan niya ng hustler tapos nagsalipot-pot ng suspect. So nadakpan mga kabyanan ng suspect no nagpanunto kainas ang aga si alias Leo 30 anyos kag residente sang barangay Sarawag Haniwan. Nadakpan siya around 6:30 man kainas ang aga sa barangay Pandak, Pavia Municipal Police Station no ang nakadakop sa iya. Ang Pavia MPS nakabaton sang report around 11 in the evening sa June 26 halin sa isa ka concerned citizen na may natabo nga pagpanunto sa ila sa lugar. Ang biktima si alias Malu 37 anyos, store owner kag negosyante nga taga barangay Pandak, Pavia. Nga naswindle siya sang lalaki around 10:45 kagabi. Gagawa sa investigasyon around 10:55 sa June 26 ang suspect in-approach ang nagkantuin ni siya sa tiyanggis ang biktima kag mapa-GCash transaction. Okay? Via QR code for 4,000 pesos. So yung kasinan niya tong si Leon naglagan na yun, nagsibat ni dayon ng suspect na wala ka bayad. Kapisan ka kapilagin tawgan, tawgan siya, no? Ginignore siya, nagpalagyo gamit ang iyang motorsiklo. Mga kabyanan, sa pagpamuno sang ilang hepe, si Police Major Nemias Pamplona, Chief of Police ng Pavia Municipal Police Station, madasig nga nag-respond sa report kag naghiwat sang tulid nga investigasyon. Kagti ang ilang tulid nga investigasyon nagresulta sa pagka-identify nila sa suspect na swift hot pursuit operation si alias Leo nadakpan kaina sang aga sa barangay Pandak, Pavia. Kag nagagwa sa investigasyon nga ang suspect may history nga daan sang parehong modus. Sa karara siya sa Pavia MPS, pati ang iyang motorsiklo yung gamit niya sa pagsalipot-pot mga kabyan. May mga kaso siya nga pagatubangon pero ang muning nga kaso makapiansa ni siya sa mga pagpanunto ni yung mga amo lang ni kasimpleng krimen pwede pa ni makagwa. So dapat maghalong git kamo. Daan nyo git. Sa nasiling ko na pag cash in, make sure nyo git hindi nyo pag una bayad, tapos send mo ang amount. Pag cash out, make sure mo nga na-send niya ang amount sa number mo kag maghatag ka sa cash. Ng cash in, cash out. Amo man sa bills, pabayad sa bill. Damo gid man og tuntos nga maghalong ito. Ang iban gani ako na biktima ko ya sang cash in nga na hindi isang hindi isang ibang tao hindi yang sa tiyanggis hindi kilala mo pa cash in sa subong masobra sa katuig wala na kabayan na
nakatuntong mga tao. So, bisan suod mo pang abyan, miguhay ka mo, tuntuhon niya ka na yan, tuntuhon niya ka na yan. So, muna, kudos sa Pavia Municipal Police Station kay Major Nimias Pamplona. Alam mo, kundi mo ni madakop, damo pa ni isang biktima. Munang tandaan gid sang mga kauturan ta, ang mga manugtunto kadamo gid. Eh, 4,000 maginabla ti kun pinsarabla. Pila pa ning pwede nila matuntuhan sa isa ka adlaw, pila ang mga racket nya sini. Dira mo makita kung ano ka 4,000 butang tabi sa pandak or sa Pavia na saturate niya na. Sample lang niya. Saturate niya na. Kanto naman siya sa iban nga banwa. Amo man nga modus. Cash in ka da. Siyempre, ano niya pa na. Check niya pa ng lugar, din sa Malagyo, paano ang atake niya. Tapos i-check niya pa ng manog baligya. Isa pa gitna. Dapat alistog ka mo, totoo. Kay balad mo, ginabantayan lang na nila nga, ano ka, hindi ka blaler to. Sigurado, gina eh. Kadamo sang mga manugtunto, maghalong gid ang aton nga mga kauturan. 31 minutos makaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Sa nasiling na naton, 5 ang kumpirmado nga patay sa nagluntad nga aksidente sa Silay City, Negros Occidental. Sa Sitio San Juan, Barangay Gimbalaon, Silay City. Nadulaan sang preno ang driver no, based sa investigation sang PRO Negros Island Region. Nagresulta nga matumba ining salakyan. Suno sa hepe nila kay Silay City Chief of Police Lieutenant Colonel Mark Daroca, alin sa isa ka tree planting activity ang mga pasahero. Ginaklaro na to no kay may mga nagagilinuwa una nga mga reports. Hindi makadto pa lang sila hindi. Nakahalin na sila sa lugar diin ang tree planting activity ginhimo. Indala naman sa ospital ang 20 kapilason nga pasahero nagti ginaya madalman pag inatutukan pag inimbestigahan pa sa kapulisan kung gid ang natabo ang nawadaan sang pre. Subo kita no may napatay magid ka mga individual. 33 minutos magkaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Maghahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong,
chicken and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says the Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at pinatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata, ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga, but you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Bahay kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song na tuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Silvia La Torres sang her version of it on her album. Bahay, kubo, kahit munti.
In '68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman doon ay sari-sari. The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artist of the Philippines. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng puputi. Sakay na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 42 minutos, magkaligad sa takna alas 2 sa hapon para yung kamong nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Kabilang kadamo kita sang pasahan ng mga testimonya sang mga kauturan nato sa social media nga nadalman bangod sang sugal. Kag ang kalabanan gid is online gambling. May nakita gani kita rin, no? 25 years old siya. Wala niya lang matandaan kung when siya nag-start. Pero ang first time niya nga maghampang, amo niyo, kung nadumduman niyo, nagpagwa gani isang statement sining Malacanang sa sining mga illegal gambling sites nga mo ning ilang lagson. Ito nagalabay ko sa news feed niya nga may ang hampang ni Balanga scatter. Nag-testing siya maghampang, nag-cash in ini siya. Kag nagdaog ang 100 nga gintaya niya nahimo nga 500. At liwat nagtaya siya asa sa puro na pierde. Naguntat siya nga maghampang, tubtub sa nagbalik na naman siya. Kag 100 na naman ang napierde niya. Okay, so dira mo makita ang ang pattern bala na may gamay, okay?
Pero umpisa pa gid siya nga maghampang liwat. Kumbaga do on and off ang paghampang. Nga 200 lang ang kinahanglan nga deposit para makakuha siya sang 10,000 pesos. Amo ning mga paganyat nila eh. Baga may pabonus nga 10,000, 15,000. Pero kung basihan mo na, kung maganyat ikaw, may mga kinahanglan ikaw sina nga pondo nga gamiton, madugang ka cash in or deposit para nga makuha mo tong bonus nga to. Pero ang matuod ay sige-sigiyong ka na nila yung pa-deposit. Pero naglapot, wala magalapot sa 1,000 ang nagastos niya. Hindi man siya kuno gid regular nga naghampang. Pero ang nami sa iya after sa to, wala na siya na dalman. Na foresee niya balang maguba ang pangabuhi niya. Ito ang iyagid niya nga paandam sa mga kauturan naton dira nga tinadalman gid. Kung tatan nyo na nga daan, daog man or pirdi ka mo, maguntat na gid ka mo. Balan mo ang urge. Balan mo kung pirdi ka, ang urge mo nga magtaya, ara man na. Hindi mo na paguntatan mintras di mo mabawi. Pag daog ka naman, hindi mo na paguntatan mintras magdamo ang daog mo. Mati tama ginaya ka imposible sa dalayon mo nga hampay. Hindi tanan nga oras madaog kay. Kung tandaan gid sa aton nga mga kauturan nga nagapamati. Sa sugal tandaan nyo gid. Hindi tanan nga oras daog ka mo. Buti may iba naman yung ubos na gid ya. Nagapangutang pa. Dira gina mo ng dako gid nga problema. Once nga naubos mo na ang imo dira tinago, savings mo tanan, tapos nang utang ka pagid kag pirdi ka. So triple gid yung imo problema. Kiti kun ordinaryo ka man lang nga tawo, ano mo na ibayran tanan. Muna kasakit once nga mamarasmasan ka sa problema nang samtang di pa mo na kadako maguntat na kamo na kanugon sang nyo sa ginasakripisyo nyo kada adlaw mo na nga ang ginapahanumdum tagid ang aton nga mga kauturan diri hindi naton gusto nga magka-problema kamo dapat buligan nyo gid ang kaugalingon nga batuan ang problema nyo sa inyong gambling addiction. Ruting gambling addiction so hindi lang yang mga tong-its, hindi. Ang problema subong ara lang sa cellphone. Nang hindi ka mo magpaukton. Mayari ganyo, isa ka mining contractor. Nagkatrabaho siya sa isa ka mining contractor company. Muna kadamo ang mga nagakadalma. Hindi na pagdugangan mga kabyan. Bilan mo, after nga mapirdi ka, wala pa nakadlaw kag ka maka-recover na. Pero kung umpisahan mo na nga hindi ka magtaya, padayunan yun na ina. Sigurado ka-recover gid ka mo. Pero ang pagbalik, hindi ka na malikawan, may times ka ma-relapse. Hindi mo na pagpalabuton nga magbalik ka. Kagwa ka na balik ka pag-iduan. Minusikan mo lang itong inadlaw nga naka-recover ka na. Pero para sa akon, damo gid sa mga kauturan nga dapat naging buligan. Muna nga kung may kailala ka mo dira nga do dalom na gid problema, ilustorya gamay mapukaw lang makamarasma. May mga kung nadumduman nyo gani may ara itong
sa pandemic, the heights ng pandemic, saka kamatay mga kabyanan, naghikog tungod man sa problema sa damong utang sa sugat. Hindi na solusyon. Atubangon mong problema, mangita agad, manimuha ka. Matap na ang problema. 49 minutos, magkaligat sa takna alas 2 sa hapon. Mga kabyanan ng Iloilo City Police Office, may pahanumdum sa aton ng mga tagpalamati diri sa syudad sa Iloilo, dial 911. Hindi na kamo mangita sa mga pulis ninyo, no, sa mga porsinto, kay ara na sila sa inyong mga telepono. Dial 911 na. Sila ang magapadulong sa inyo sa sulod sa 5 ka minuto. Pagpasalig sa Philippine National Police Subo through the leadership ni Police General Nicolas Torre III. Minutos, magaligid sa takda alas 2 sa hapon. Kabila ng iban pagid ng mga balita patpato nato sa masurod nga edisyon sa programa Bantay Bantay. Sunod ang aton nga Radio Pilipinas Iloilo News Update. Tutok lang sa gihapon diri sa Radio Pilipinas Iloilo. Pinapasalamatan nato naton mga kaupdanan sa technical side. Mr. Rochelle Jones Otahero sa studio sa transmitter. Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Inyo na ba ang mga labing hinga kasayura? Bulag, ublag, tugtog sa masulog na atong nga pagpulugdanay sa Bantay Banwa. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate